po ako sa pagkanta pero sa lechon at alimato at sugpo ay sinumpa ko na po ako. Pero good news po, sapagkat 2 weeks ago galing po ako sa aking check-up. From 8 different kinds ng medicine ay 3 na lang po ang so sana tuluyan na yun. Pwede na po kumain uli ng sugpo. Nais ko pong ipahatid ng mga kapatid sa Malolos ang pagbati sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlad na makasama ko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo saglit na tumulong sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy niyo po kaming katagpuin sa pamamagitan ng inyong salitang mayahayag. At kung meron po kayong nakikitang mga bagay na maaaring magigahadlang upang lubusan namin ma-appreciate ang inyong banal na salita, hinihiling po namin ang kapatawaran at paglilinis ng inyong banal na dugo. Kayo nawang patuloy na maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan. At patuloy kaming humihingi ng biyaya na kami hindi mananatiling tagapakinig lamang, kundi tagatupad ng inyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ano po ang naaalala niyo pagka narinig niyo yung 7,000? At 7,000? Ay sige, Kuya Leo Gingon, maalala niya kasi siya po yung nagbigay ng libro sa akin. At according to that book, there are more than 7,000 promises to claim pertaining to our life here on earth. Meron pong higit sa 7,000 pangako na pwede nating mapanghawakan patungkol sa ating buhay dito sa mundo. Kaya kung master po natin yung 7,000 promises na yan, siguro wala nang lugar ang pag-aalala at pag-aaburito sa ating mga puso. Hindi na natin kailangan ng sunblock para tulugyan. No? Kasi pagka po tayo ay laging panatag, ay lalo po tayong bumabata. Actually, may nakausap akong mga hindi Kristiyano at ang comment niya, papansin ko sa mga born-again Christian, they don't look their age. Siguro dahilan sa wala silang worries. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero, out of 7,000 promises, may mga bagay po na hindi kasama sa mga pangako ng Panginoon. Meron pong mga bagay na hindi sinama sa 7,000. Ano kaya yun? Una, hindi po kasama ang pangako na tayo daw ay hindi na magkakasakit. Isang example na po ako. No? Katakot-takot na sakit na po ang pinagdalaanan ko. Sabi pa nga ng kapatid, Kuya Rene, lahat ng sakit yata ng mayayaman, naranasan mo na. At salamat sa Panginoon sapagkat 3 surgery na ang nalagpasan ko. Unang-una ay naka-schedule ko noon na ma-operahan sa aking sleep disc dahil hindi po nagka-problema ako sa spinal column. Dahilan sa panalangin ng aking professor from ATS, kasama siya ay nagkaroon ng tinatawag na divine healing sa akin. At sabi nga ng surgeon ay miracle yung nangyari sa akin. Pangalawa po, nandito po ako, that was 2006, ay nagkaroon po ako ng hyperthyroidism. At sabi pag hindi nadala sa medication, ng 3 months, ay bubuksan ng aking lalamunan at baka hindi na ako makakanta. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nadala po sa medication yung aking hyperthyroidism. At pangatlo po, sinasuggest nila dahil po sa aking
coronary heart disease ay may nagsuggest na mag-angioplasty. Sabi ko, hindi ko na kinakailangan kasi wala po akong 1,000,000 para sa angioplasty. Sa biyaya naman ng Panginoon ay from 8 different kinds ng medication ay bumaba na po sa 3. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na siya po ang ating great healer. No? Pero hindi po siya nangako na hindi na po tayo magkakasakit. Meron din po, hindi po nangako na tayo ay hindi na maghihirap. We are not greater than our Lord. Kung ang ating Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa, ay talagang katakot na paghihirap ang ginanas niya. No? Pero sabi nga, nung wala pa si Kristo sa ating buhay, isa lang ang kaalaban natin, ang Diyos. Pero nung naging kakampi natin ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos, naging 3 na po ang kalaban natin. Kaya ang buhay natin dito ay masarap na mahirap. Bakit? Sapagkat yung sarili, yung sanglibutan, si Satanas, ay patuloy na kumakalaban sa atin. Kaya huwag po natin asahan ng maalwan at magaang na buhay. Habang nandito tayo, andyan po ang paghihirap. Hindi rin po kasama ang kabiguan. Marami po sa ating nagkabigo, yung huling laban ni Pacquiao. Nataya daw. Pero sabi nga makakaranas po tayo ng kabiguan. Sapagkat tayo bilang nasa laman pa lamang, ay marami rin po tayong frustration and disappointments. Pero sabi nga, kapag ka tayo nabibigo, ay hindi ibig sabihin na hindi nasunod ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, man's disappointment is God's appointment. Hindi rin nangako ang Panginoon na hindi na tayo luluha. Actually, may problema ako sa mata, lagi pong lumuluha yan. Hindi dahil po sa problema o sa kalungkutan, kundi sabi ng doktor, baka daw matagal nang hindi ako lumuluha, nasira na yung tear gland. Kasi lahat po tayo meron tinatawag na tear gland no? At kinakailangan yan. No? Pag hindi daw ho yan, hindi po tayo naluluha, magbabara po yan. Delikado po. Last but not the least, hindi po nangako ang Panginoon na hindi na tayo mamamatay. Yan. Bagamat ako'y maasa sa rapture. Posible po na may mga Kristiyanong hindi na makakaranas ng kamatayang pisikal. Hindi po ba? Pero hindi po nangako ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kapag ang Kristiyano ay namatay, pwede niyang i-claim yung sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:21. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Yeah. Kaya si Wayne po nakikinabang na po ngayon niya. No? At yung iba pang mga susunod. Sino kaya? Sabi nila, ayaw nila akong tanggapin kasi daw ang beauty ko daw pampatay. Pagka mayroon daw i-dedicate, si Kuya Ronald at si Kuya Dennis ang iniimbay. Pagka may kakasal, si Kuya Rudy. Pag may patay, si Kuya Rene. Kaya hanggang ngayon, hindi pa mamatay-patay. Dahil sa... Yan po ang tinatawag na bagyo ng buhay. Alam niyo po, pagka dumadagting ang bagyo sa buhay, sabi nga nung ang buhay ay weather lamang. Ang buhay ng Kristiyano hindi laging masaya, hindi laging maalwan, kundi may dumarating na pagsubok. Pero pag dumadating ang pagsubok sa buhay, ano ba ang dapat nating maging tamang saloobin?